Dear IFM. Hello sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako nga pala si Shelly. Hindi na ako masyado magpapakilala dahil ang gusto ko lang naman i-share sa lahat ang kwentong pag-ibig ko. Ilang taon na rin kami ng boyfriend kong si Neil nang magkaroon siya ng lung cancer. Stage 4 na ito nang malaman namin yon. Ni minsan, hindi ako umalis sa tabi niya. Kahit mahirap, pinilit ko siyang alagaan at umasa na biglang magkaroon ng isang himala na gumaling siya sa sakit na yon. Facing Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Good morning, mahal. Oh, ba't ikaw ang nandito? Nasaan si Warren? Di ba siya ang magbabantay sa akin ngayon? Ito naman, daming tanong. Ayaw mo yata akong makita ngayon eh. Hindi naman sa ganon. Naalala ko lang yung trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Nag-leave muna ako para maalagaan kita. Mahal, di mo naman kailangan gawin yun eh. Ayaw kong huminto ang mundo mo dahil lang sa nagkasakit ako. Kung ayaw mong huminto ng tuluyan ng mundo ko, magpalakas ka, okay? At dahil dyan, may dala akong mga prutas para sa'yo. Kailangan mo yan para mas lalo kang lumakas. Nag-effort ka pa. Alam naman nating may taning na yung buhay ko. Kaya wala na rin silbi yung mga pinapakain mo sa akin. Neil, ano ka ba naman? Hindi pa huli ang lahat. Hanggat humihinga ka pa, hindi pa tapos yung laban. Ikaw na yung nagsabi, di ba? Gusto mo pang lumaban. Kasi gusto mo pa akong makasama. Magpapakasal pa tayo, magkakaroon pa tayo ng sarili nating pamilya. Yun yung mga panahon na malakas pa ako. Yung alam ko may laban pa. Pero ngayon, sa mga pinapagawa sa aking test, sa mga pinapainom na gamot, wala pa rin pagbabago, di ba? Mas lalo pa nga akong humihina eh. Basta. Para sa akin gagaling ka. Mahal, gusto ko kapag nawala na ako, pangako mo magiging masaya ka pa rin ha? Mahal, pwede ba ha? Makinig ka sa akin, hindi ka pa mamamatay, okay? Kaya pa natin to. Ikaw pa. Ang lakas-lakas mo pa nga, di ba? Alam mo, maswerte talaga ako sa'yo. Kahit na wala na akong pakinabang sa'yo, alagain na ako. Nandyan ka pa rin. Kahit sumuko na ako, ikaw yung lumalaban para sa akin. Kasi mahal na mahal kita. Ayokong masayang lahat ng pangarap natin. Wala na akong ibang pangarap kundi ang makasama ka hanggang sa huli. Pero panahon na ang kalaban natin ngayon. Wala na tayong magagawa kapag Diyos na ang nagdesisyon. Hanggang dito na lang talaga eh. Shh! Neil, hindi. Gusto kong lumaban ka pa, okay? Kahit para sa akin na lang. Pagkatapos ng ilang buwan, tuluyan na nga akong iniwan ni Neil. Gumuho ang mundo ko ng mga panahon na yon. Parang biglang tumigil ang lahat sa akin. Dahil hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung paano ako babangon sa pagkawala ng nag-iisang tao na gusto kong makasama habang buhay. Ilang araw akong walang ibang ginawa kundi ang magmukmok sa kwarto at umiyak. Para ako nawala ng buhay sa pagkawala ni Neil. At hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako magiging ganun. Nandyan na. Surprise! Oh, Warren. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Sige, pasok ka. Yun, salamat.
Ay, may dala nga pala akong mga pagkain, oh. Yan. Masarap yung mga yan. Binili ko yan dun sa may parati kong pinagbibilhan ng kainan dyan sa may kanto. Oh, yung mga paborito ko to Siyempre, kaya kainin mo lahat yan Wala akong ganang kumain Pakilapag na lang dyan Ay, sabi sa akin ni Tricia, hindi ka nga raw nagkakakain ngayon. Baka naman magkasakit ka niyan. Mas mabuti na nga siguro yun. Para kapag nagkasakit ako, edi mamamatay na rin ako. Edi at least, diba, kasama ko na si Neil. Ayos, diba? Shelly, hindi ko gustong naririnig yan sa'yo Sa tingin mo matutuwa si Neil sa mga ginagawa mo sa sarili mo? Hindi, di ba? Hindi ko talaga kasi kayang iwasan na isipin na kahit anong gawin ko, hindi ko na makikita si Neil. Wala nalulungkot ako. Alam mo, naiintindihan naman kita Kasi maski ako, nalulungkot ako. Alam mo naman kaming dalawa, di ba? Kami ang pinaka-close na magpinsan. Halos kapatid ng hanturingan namin Kung masakit nga sa'yo, bakit ganyan? Parang okay ka lang naman Kasi wala naman ako ibang choice kundi maging okay Kung magiging mahina pa ako ngayon, sino na lang sa atin na magko-comfort? Tulad ngayon. Kung parehas tayo nag-iiyakan, hindi parehas din tayo nagsisilakihan yung mga eye bags at yung mga mata. Sa totoo lang, pagod na rin akong umiyak Pero wala. Sa tuwing iisipin ko siya, tumutulo na lang bigla yung mga luha ko. Alam mo kung bakit ganyan ka pa rin? Kasi kinukulong mo yung sarili mo dito sa bahay. Hindi ka, labas tayo. Maglakad-lakad lang tayo dyan. Wala ako sa mood. Wes, ngayon, ipilitin kita. Magbihis ka kasi lalabas tayo. Ayoko nga Sige na, halika na. Lumabas na tayo. Doon lang tayo sa may park. Kailangan mo ng fresh air. Tara na. Namiss kong lumabas ng bahay Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Ilang linggo mong kinulong ang sarili mo. Pati nga si Tricia hindi na alam ang gagawin sa'yo. Parati ka na lang daw umiiyak. Siyempre, ang sakit-sakit na nangyari sa akin Ngayong wala na siya, di ba dapat mag-move on ka na? Hindi naman kasi porket nag-move on ka, kakalimutan mo na talaga lahat. Iba yun. Mag-move on ka para magawa mo namang bigyan ng oras ang sarili mong walang ibang ginawa, kundi ang ipaglaban siya. Sa bagay, may point ka naman. Kaya mo yan, Shelly. Minahal ka ni Neil dahil sa pagiging matapang at matatag mo. Normal lang ang masaktan at umiyak. Nawalan ka ng minamahal Pero sana, pagkatapos ilabas lahat ng nararamdaman mo, give yourself another chance para maging masaya. Sa tingin ko, wala na akong ibang mahanap pang iba tulad ni Neil baka nga tumanda na akong dalaga nito. Hindi mangyayari yun. Meron at meron pa ring darating sa buhay mo. Yung taong magmamahal sa'yo ng totoo. Nang dahil kay Warren, unti-unting bumalik sa dati ang buhay ko. Nakakatawa na ako, nakakalabas na ako ng bahay, at nakakapunta sa kung saan-saan. Kahit papaano, nawala yung lungkot ko nung nawala si Neil. At malaki ang pasasalamat ko kay Warren. Dahil akala ko noon, hindi na ako magiging masaya pa kahit kailan. Pero, posible pa rin pala. Aba, panay ang gala natin ngayon Nag-relax lang. Huhulaan ko kung sino ang kasama mo. Si Warren, no? Oo.
Nag-aya kasi siyang manood ng sine. Pagkatapos noon, edi kumain kami sa labas. Palagi na kayong magkasama ha? Naliligaw na ba sa'yo? Huy, ano ba yan? Bakit naman siya manliligaw sa akin? Dahil sa mahal ka niya, hindi pa ba obvious? Palagi na kayong magkasama. Hindi mo pa rin napapansin na may gusto na sa'yo si Warren. Patay mali siya ka pa rin. Pwede ba? Magkaibigan lang kami ni Warren. Pinagkatiwala ako ni Neil sa kanya kaya inaalagaan niya ako. Sige nga, kung pag-aalaga lang ang ginagawa niya sa'yo, bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang girlfriend o kahit nililigawan man lang? Di ba pwedeng ayaw niya lang, ha? O baka naman hinihintay lang niya yung tamang babae para sa kanya. Tamang babae? Ikaw na nga yun eh. Alam mo, ewan ko sa'yo, Trisha. Kung ano-ano na lang yung tumatakbo dyan sa isip mo eh. Totoo naman kasi. At ikaw naman, in denial ka pa rin hanggang ngayon. At bakit naman ako naging in denial, ha? Palagi mo sa aking sinasabi na magkaibigan lang kayo ni Warren pero hindi na ganun yung kinikilos niyo, no? Yun naman talaga yun eh. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami. Kahit ikaw ang nag-organize ng birthday party para sa kanya? Oo. As a friend, ginawa ko yun. Kahit na todo ang pag-aalaga mo sa kanya nung nagkasakit siya? Concern na kaibigan. Okay, yung nagselos ka dun sa babaeng panayang dikit kay Warren last week. Huwag mong sabihing nagsiselos ka as a friend. Hindi ako nagsiselos nun. Ayoko lang sa babaeng yun kasi halatang two-timer. Ayoko masaktan si Warren. Okay. Teka nga ha, ba't ba ayaw mong maniwala ha? Kasi hindi yun ang nakikita ko. Halata namang nagkakagustuhan na kayong dalawa. Ayaw mo pang bumigay. Dahil hanggang ngayon, si Neil pa rin yung mahal ko. Na ngayong wala na. Sa pagkakatanda ko, si Neil pa mismo ang nagsabi na kung magmamahal ka ulit, gusto niya sanang si Warren ang maging kapalit niya, di ba? Alam ko namang hindi yun ibig sabihin ni Neil eh. Sinabi lang niya yun. Totoo yun. Pinaubaya ka niya kay Warren. Kaya tama na ang pagkukunwari at sumunod ka na lang sa sinabi ng puso mo na nakikita ng mga mata namin. Nakakapagod kayang magkunwari. Magpakatotoo ka na lang. Ayokong isipin na nahuhulog na ako kay Warren. Dahil kapag gano'n, pakiramdam ko, nagloloko ko kay Neil. Oo, alam ko na pinaubaya niya ako sa iba. Pero dito kasi sa puso ko, wala akong ibang gustong mahalin kundi si Neil lang. Kaso habang tumatagal, natatalo ako ng puso ko. Hindi dahil sa hindi ko maamin, kundi dahil ayokong maramdaman na kapag kasama ko si Warren, nakakalimutan ko ang lahat. Na wala akong ibang nararamdaman kundi saya at pagmamahal. Dahil sa mga sinabi ni Trisha sa akin, nagdesisyon ako na iwasan na lang si Warren. Ayoko na sana kasing maguluhan pa ako sa nararamdaman ko. Kung pwede ko namang pigilan na agad. Anong ginagawa mo dito? Diba sabi ko, wala ako sa mood tumanggap ng bisita. Bakit? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Wala akong sakit, okay? Okay lang ako. Ngayong nakita mo na ako, makakaalis ka na. Teka, ano bang problema mo? Wala. Anong wala? Ilang araw mo na akong iniiwasan. Lahat ng text at tawag ko, hindi mo sinasagot. Kapag pinupuntahan kita dito, palagi kang tulog o ayaw mo magpaistorbo. Hindi mo pwedeng ayoko lang talaga magpaistorbo. Bakit ako lang? Sa ibang tao naman nagpapakita ka. Pero pagdating sa akin, todo iwas ka. Teka nga, may nagawa ba akong mali? Wala nga. Ulit mo naman eh. Dahil nababaliw na ako sa kakaisip kung bakit bigla ka nalang nagbago. Di ko alam kung ano bang ginawa ko para iwasan mo ko ng ganito eh. Kasi kung meron, hihingi ako ng tawad sa'yo. Babawi ako. Warren, wala kang ginawang masama. Kaya hindi ka dapat makonsensya. Ngayon, pwede ba? Umalis ka na. May gagawin pa ako eh. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Puro ka wala eh. Paano natin ito maaayos kung hindi ka nagsasalita? O sige, gusto mong malaman yung totoo?
Sige, sasabihin ko na sa'yo. Kaya kita iniiwasan dahil nararamdaman kong unti-unti na kitang nagugustuhan. Warren, ayoko nang nararamdaman ko to eh. Dahil pakiramdam ko, niloloko ko na rin si Neil. Ayoko siyang masaktan. Oo, sasabihin mo sa akin na wala na siya pero nandito pa rin siya sa puso ko eh. Sinasabi ng isip ko na mali ang nararamdaman ko para sa'yo kasi siya dapat yung mahal ko, siya lang. Nangako ako sa kanya. At ayokong baliin yun dahil lang minahal ko ang pinsan niya. Iniiwasan mo ang nararamdaman mo para sa isang taong wala na dito sa mundo? Ha? Shelly, gumising ka. Patay na si Neil. Wala na siya at tanggapin mo na yun. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko lang ngayon, Warren, hindi kita pwedeng mahalin. Ha? Ako ba? Ako? Ha? Hindi rin ba kita pwedeng mahalin? Ano? Hindi lang ikaw ang nagpipigil. Hindi lang ikaw ang umiiwas, pati rin ako. Shelly, mahal na kita eh. Alam kong mali dahil girlfriend ka ng pinsan ko, pero bakit ko pa yun iisipin? Wala na siya. Bakit kailangan ko makipagkumpetensya sa isang taong patay na? Kasi kahit anong sabihin mo, Warren, buo na ang desisyon ko, okay? Ayokong mahalin ka. Kaya mas mabuti na kung layuan na lang natin yung isa't isa. Shelly, pero alam mo naman kung talagang mahal mo ko, Warren, respetuhin mo yung desisyon ko. Wala na lang natin yung isa't isa, oh. Dahil parehas lang tayong mahihirapan eh. Saan? Ha? Saan? Ito na nga eh. Binigyan na tayo ng pagkakataon para magmahalan. Gumagawa ka lang ng sarili mong dahilan. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo, Shelly. Yun na nga yun, Warren eh. Hindi mo pa ba naiintindihan, ha? Di pa ako handa. Ayokong magmahal ng iba, maski ikaw pa yan o ibang tao pa yan. Ayoko. Ulitin ko, please lang. Pakawala mo na lang ako. Ayokong magmahal ng iba. Si Neil lang ang mahal ko at hindi yun magbabago. Lahat ng mga sinabi ko kay Warren nung mga oras na yon hindi galing sa puso ko. Dahil kung susundin ko ang sinasabi ng puso ko, iba ang lalabas sa bibig ko. Pero hindi pwede. Ayoko. Hindi pa panahon para magmahal ako ng bago. Sigurado ka na ba sa desisyon mong kakalimutan mo na talaga si Warren? Wala akong choice. Alam mo, isa na lang talaga. Iuuntog na kita sa dingding. Wala kang choice? Paano ka magkakaroon ng choice kung wala ka namang pinipili? At huwag mo nang idadahilan sa akin si Neil dahil babatukan talaga kita. Anong gagawin ko? Mahal ko si Neil eh. At kapag naging kami ni Warren, parang niloko ko na rin siya. Paano mo nga lolokohin? Wala na siya, Shelly. Maawa ka nga dun sa tao. Matagal nang namamahinga, dinadamay mo pa dyan sa problema mo. Ay naku, ganito na lang. Ano pa ang isa mong dahilan kung bakit ayaw mong mahalin si Warren? Natatakot ako eh. Natatakot ako na baka iwan din niya ako. Na baka kapag binigay ko na naman sa kanya yung lahat, mangyari din yung nangyari ulit sa akin, sa amin ni Neil. Ayoko nang maramdaman yung maiwan ulit. Sobrang hirap eh. Nabaliw ako sa sakit. Hindi ko na kaya ulit yun. Baka kapag nangyari ulit sa akin yun, ewan ko, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Anong magagawa mo kung ganyan naman talaga ang ikot ng mundo? Lalo na sa love. Makakakilala ka ng iba. Magmamahalan kayo. Kapag hindi meant to be, maghihiwalay. Magmo-move on. At kapag okay na, may darating na bago. At ganun ulit ang mangyayari hanggang sa mahanap mo yung tao na para sa'yo. Yun na nga yung problema eh.
Hindi naman ako sigurado kung si Warren na talaga yun. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Basta, hindi kami pwede. Hanggang kailan ka ba magtatago sa tunay mong nararamdaman? Nakakapagod yan, ha? Pero sige, ikaw ang bahala. Kapag yan si Warren na tauhan at naghanap ng iba, huwag kang magsisisi at iiyak-iyak sa harap ko, ha? Kung mangyayari man yun, hindi good for him. Oh, may tao ata. Ako nang magbubukas. Wag na. Bakit? Baka si Warren yan eh. Oh, di mas maganda para mag-usap kayo. Kapag binuksan mo yung pinto, alam mo, sa akin ka malalagot. Ay, sorry te, hindi ako takot sa'yo, no? Bubuksan ko na ang pinto. Trisha! Oh, Warren, ikaw pala yan. Si Shelly? Ayun, no? Pwede ko ba siya makausap? Go! Kapag tumanggi, sabihin mo sa akin ha, akong bahala. Oh, maiwan ko na muna kayo. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Hindi ka ba makaintindi o wala ka talagang utak? Parang awa mo na. Ako na lang, please, Shelly. Warren, ano ba? Ano bang pinagsasabi mo? Please, ako na lang. Pwede ba bitawan mo na nga ako? Umuwi ka na nga. Shelly, ano ba dapat kong gawin? Ano yung dapat kong gawin para maging akin ka? Wala. Shelly. At kung ano man yung nararamdaman mo, wala lang yan. Please lang isipin mo naman si Neil. Ano ba, Shelly? Parati ka na lang si Neil eh. Ako yung unang nagmahal sa'yo eh. Ako dapat na nauna sa'yo. Kung hindi lang ako nagparaya, kung hindi ako nagpaubaya, hindi ka magiging kanya. Ano ba? Hindi kita maintindihan eh. Ano bang sinasabi mo, ha? Ako ang una nagkagusto sa'yo nun. Magtatapat na sana ako. Kaso nalaman ko na may gusto sa'yo si Neil. Siyempre pinsan ko yun eh. Mahal ko yun eh. Kaya hindi ko na tinuloy. Sinubukan kong kalimutan ang nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi ko nagawa. Kaya palihim na lang kitang minamahal. At nung bago mawala si Neil, Shelly, ipinaubaya ka na niya sa akin. So, ibig mong sabihin? Sabi niya sa akin, kung magmamahal ka raw ulit, kung gusto niya, ako ang maging kapalit niya. Yan din yung sinabi niya sa akin eh. Kita mo na, mismong si Neil na ang gumawa ng paraan para magkalapit tayong dalawa. Kaya hindi ko alam kung anong ginagawa mo, Shelly. Kung bakit hanggang ngayon siya pa rin ang iniisip mo. Shelly, binigay ka na niya sa akin eh. Teka nga ha. Warren, baka nakakalimutan mo, tao ako. Shelly naman. Hindi ako bagay na kapag hindi na ginagamit, ipapamigay na lang sa iba. Kaya ako ang magdedesisyon kung kailan ako magmamahal ulit. Please lang Huwag mo na akong pilitin sa gusto mo. Shelly, parang awa mo na. Shelly, bigyan mo naman ako ng pagkakataon dyan sa puso mo. Kung natatakot ka masaktan, pues, nangangako akong hindi ko gagawin sa iyo yun. Shelly, mahal na mahal kita. Siyempre, hindi doon tumigil si Warren sa pagsuyo sa akin. Halos araw-araw siya kung dumaan sa bahay para lang makausap ako at araw-araw ko rin siyang pinagtatabuyan. Medyo nakukulitan na ako sa kanya noon, but at the same time, natatouch ako dahil nakita ko na totoo talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Dr. Di Pasupil?
Ay naku, Warren. Kung bakit ba naman kasi nagmotor ka habang umuulan? Hindi ka pa nag-helmet. Anong trip mo? Magpakamatay? Ano ka, nasa movie? Ano ba? Kita mo na nga nasaktan yung tao, isisermonan mo pa. Mabuti na lang at minor injuries lang yung nakuha mo. Paano kung mas malala pa dyan yung nangyari, ha? Pwede ba sa susunod naman mag-ingat ka? Aray! Aray! Masakit na talaga. Baka dumugo. Hindi mo kasi dapat ginawa yun. Shelly, desperado na ako eh. Hindi dapat, dinaan mo sa maayos na paraan. Hindi yung ganyan. Warren naman eh. Alam mo naman na may trauma na ako sa mga ganito. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nung nakatanggap ako ng tawag. Kala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ayos na ako ngayon. Okay na. Kasi may napatunayan naman na ako. Na ano? Na mahal mo na talaga ako. Na ayaw mo lang aminin. Nag-usap na tayo, di ba? Hindi ko tatanggapin yung rason mo. Simula ngayon, hindi mo na pwedeng idahilan si Neil. Hahayaan mo na yung tao. Pagpahingahin mo na. Ako na yun nandito eh. Pero... Please. Shelly, please, tama na. Huwag ka nang tumakbo palayo dahil kahit anong mangyari, kahit gaano pa kalayo ang tinakbo mo, susundan at susundan pa rin kita. Kahit magkanda hingal-hingal ako sa pagod, ayos lang. Mas bibilis ang takbo ko para maabutan kita. Pero Warren, hindi ko kayang kalimutan si Neil. Hindi ko naman sinabing kalimutan mo siya eh. Ang gusto ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon dyan sa buhay mo. Kaya please lang, pagbigyan mo na ako. O mas maganda sigurong sabihin na pagbigyan mo naman yung sarili mo. Pag-iisipan ko ng mabuti. Pabebe ha, pabebe. Ay ko naman. Mo naman hingili yung buhok ko. Nakakairita na kasi yung pagiging pabebe mo. Pagbigyan mo na tong si Warren. Pakipot ka pa eh. Hindi. Ayos lang, Trisha. Kahit namang anong mangyari, maghihintay ako sa kanya hanggang sa maging handa na siya. Shelly, dito lang ako ah. Hindi ako aalis. Totoo pala talaga ang sinasabi nila. Sobrang hirap kalaban ang puso. Na habang pinipigilan mo, mas lalong tumitindi ang nararamdaman mo. Na pagdating sa huli, ikaw na mismo ang bibigay. Ganon ang nangyari sa akin. Sabi ko, nakakapagod magpigil at magkunwari. At naisip ko rin, wala namang rason para hindi ko tanggapin si Warren. Sadyang natakot lang ako na magmahal ng bago. Sa ngayon, masaya na kami nagsasama ni Warren. May isang anak na kami at balak na naming magpakasal sa susunod na taon. Mga idol, hanggang dito na lang ang kwento kong ito. Maraming salamat sa inyo. Nagmamahal, Shelly. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.